Ayan, mga kamamshi, sa lahat ng nanood, kung meron na, ayan, live po tayo sa Facebook with my home-based moms na expert din sa kanilang larangan. Okay, so, pakilala muna kayo. Starting from JC Amogis. Hi! Been in the freelance industry for since 2012. So, noong mga time na damutan pa yung freelancing, up until now. Damutan talaga. Expertise? Ano lang, actually, naikot ko na lahat. Kaya sabi ko nga is, kahit gaano ka katagal, babalik at babalik ka sa simula tuwing mawawalan ka ng trabaho. Ay! Ouch! 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 So, hindi, totoo yun, ha? Totoo. Diba yung kay Jeff, anong work ko kay Jeff noon? Email marketing. Oo. After kay Jeff, napunta ako ng web design. O, saan ka? Wala akong kaalam. Kaya nga, karamihan ng mga pinapagawa sa akin, puro out of this world. Bigla na lang ako pinagagawa. Kaya nga, lahat laging back to zero. Asa na si Jackie? Nawala na naman si Jackie. Hi, Efren! Asa, nakita niyo na ako. Hello! Yung ulo mo talaga lang nakikita ko eh. Hindi ako. Okay. Okay. Sige, wag na pala. Ang mabatas tayo. MCRCB tayo. Hi, Jackie, Sige. the TikTok girl, home-based mom. Wow! Start na po ba? Nasigaw. Parang nagdi-disconnect ako. Hindi, may delay Okay lang lang. yan. Ay, delay. Yan talaga. Matindi ang hi, baby! Tatambi. Dalawa, hi, baby! Ano yan? Tambal? Ang tsaga mo. Ay, po. Okay ka lang ba dyan, Efren? Hindi. Dalawa. Wow! Hello, baby! Uy, ma'am, si Jackie, pakilala mo naman ang iyong sarili. Tsaka yung motto in life. Expertise Oh mo. my God. Wala naman nanonood. Uwian na. Charot. Baka magulat ka. Hello! Ayan, I'm Jackie. Bale, 8 months na akong nag-BBA or home-based job. Ang aking niche ay customer support sa e-commerce and general virtual assistant. Wow. Pero nakapag-work... And I'm from... sorry. Sige, ano? Sige. Pero, Ano yun, ma'am? yun, bago ka naging customer VA, meron ka pa nag-ibang work? Oo. BPO ng 6 years ng customer support din. So, ayun. So, meron na talaga akong skills sa customer support. Then, nag-try ako mag-home base nung nag-resign ako. Nakachamba naman ng same linya rin ng yung field ko sa dati. So, yun. Pero ang bago lang is ito is e-commerce. So, yung Shopify, yung first time ko sa Shopify, natuto na lang ako sa client ko din. So, ibig sabihin, handle mo rin ang customer service sa e-commerce. Ikaw ba, JC, bago ka kay Sir Jay, saan ka muna? Saan ka lupalop ng galing? Hindi. Hindi, ako, since first year college, kasi matigas sa ulo ko, Chinese ako eh, so, hindi ka sumunod sa ng tatay mo, bahala ka na sa buhay mo. So, yeah. So, ikaw magpaaral sa sarili mo kasi ayaw mo ng course niya. So, ayun. So, working ako, BPO. Tagal ko rin sa BPO, pero honestly, comparison ha, back when I was in BPO, mataas yung BPO. Hindi ka nakakaipon. Kaya nawawala. Kita ka, kailangan meron kang bagong planner ng Starbucks. Sabi mo, may Starbucks. Pero pag simula na nag-home base ako, parang mas madaling mag-invest. Kasi hindi ka makalabas eh, wala kang mabilhan. Totoo yan. So, BPO, and then, nag-review, yung review writer sa Amazon, nag-post vlogging, bago ako nag-decide na full-time home base. O, tingnan mo nga, sabi ko sa'yo, hindi lang ako ang dito, ikaw rin ang, batikan. Batikan sa pagpapalagkat. Pero sabi ko nga sa'yo, Sheena, talagang yung sitwasyon natin,
hindi siya, walang tenure, walang ganun. Mm. Kahit sabihin natin na kahapon memorize mo si Facebook rules, pero Mm. pwedeng bukas nagbago na, ikaw na yung pinakawalang alam sa mundo. Oo, totoo. Kasi ano siya So, eh. talagang laging back to zero ka. So, yung mafe-feel natin na minsan, ano ba yan? Wala na naman akong trabaho. Ano ba yung kulang? Pero honestly, hindi. Minsan hindi yung kulang. Mabilis lang talaga yung Mm. ng trend. Okay, so sandali. Meron lang nagme-message sa atin si Mango Shake. Hello, Mango Shake. Ayan, sabi niya, sana po may insights kayo para sa mga no experiences, especially on how to land a client po. Don't worry, isa po yan sa pag-uusapan natin kasi ako mismo, wala akong client ngayon. For 3 weeks yan, wala akong client. Eh, hingi nga ako ng Wala advice sa ba? mga Wala masyado. Ako, hinahalikan ko mabuti yung kliyente ko. Ako sabi ko, please, huwag mo na bibigay. Kaya natin to. Pero ano, Huwag ka munang bibigay. sansa na namin nilatag. Kasi, di ba, nauna nag-quarantine ang, I think, Australia. Una silang nagsarado sa China. Mm. Pero ang maganda kasi sa Australia right now, yung government nila is talagang nagbibigay ng ayuda sa mga startup. Kaya 'di ba, may nagtanong dun sa group natin if ever naghahanap ng bagong job, Australia and Canada umuusad din kasi may ayuda yung government nila. Eh, Mm, ay kayo ba? Kung, sige, kunwari ako yung papayuhan nyo. Saan po kasi iba nag-iisip, saan po bang online sites dapat maghanap ng work? Kasi di ba iba-iba yan. May Upwork, may Fiverr, may Free Up. Kung Ako honestly, nag-start ako, pakalat-kalat. Seryoso, pag sinearch mo yung pangalan ko sa Google, ang dami kong portfolio, hindi na siya sync ngayon. Kasi kung saan na lang talaga ako nakakuha ng work, yun na lang yung mini-maintain. Kasi nakakapagod mag-maintain. So, Upwork na lang na-maintain ko ngayon. Tsaka LinkedIn. Yung online jobs ko, nakakuha ko ng kliyente doon, 2. So far, hindi ako sinwerte doon. hindi ako magaling mag-filter ng scammer. Fiverr, hindi ko pa, ang galing mo, Sheena, seryoso, saludo ko. Naiintindihan yung Fiverr. Hindi ko siya naiintindihan. Pero sabi nila, di ba yung Fiverr parang people per hour? Para nga siyang Totoo. freelancer talaga. People per hour, na-try ko lang mag-create ng account, pero hindi pa ako naghanap ng work doon talaga. Sa Fiverr lang ako sinwerte Wala ka pa na rin wala. As in, parang sunod-sunod na nagkaroon ng client. Tapos ngayon, mula nung nagkaroon ng COVID, nawalan ako ng lahat. Nawala talaga yung clients ko pa sa Fiverr. Pero ang ginagawa ko, nag-apply ako for, parang pro verification. So, pag na-approve yun, may malalagay ng pro sa pangalan ko kung ma-approve. Pero hindi pa rin. Seryoso. Amazed ako. Hindi ko naiintindihan ng Fiverr. And honestly, maraming tutorial on how to make Upwork account, how to make an online jobs account. Pero Fiverr? Seryoso? Oo, matagal na si Fiverr. Si Jackie, di ba? Ikaw din, Fiverr Ako, ka. both client ko, Fiverr. Oh. Fiverr ko. Ang galing! So, ignorante ako sa Fiverr. Hindi ko talaga siya maintindihan. May account ako doon. Profile pakalat-kalat din, pero sa Fiverr din ako sinerte. Ewan ko. Galing. Mm. Galing. Paano mo nahanap? Parang hirap makatusod. Sige, Jackie. Yung sa, gaano katagal bago mo nakuha yung client mo sa Fiverr? Matagal din. Yung nag-post ako ng gig, una muna kasi virtual assistant muna yung target ko, general virtual assistant kasi wala pa naman akong talaga yung pinaka-niche. 4 months. 4 months din. Tagal pala. Hindi siya agad. Tagal. Pero, Tapos yung sumunod, after nun, 2 months. Yung pangalawang client ko after 2 months. sige, ikaw muna, JC. May tatanong ka. Ano yun? Wala akong tatanong. Wala sa kanya. Hindi ko Oo, ang chancing matagal makahanap ng kliyente. Hindi, ewan ko, may mga nagsasabi kasi na I think isa sa mga dapat, for me, opinion ko, dapat i-dispel is,
pag nag-home based job ka, malaki ang kita mo and you can work anywhere. I don't think that's true. Sa 10 years ko, yes, nakaka-travel ako, pero hindi ko magawa yung trabaho ko pag nasa labas ko. Lalo na kung desktop yung hawak ko. Ang bigat mo, di ba? Musta na? Di ba? Pero may laptop ka nga, wala namang internet. Di ba? Oo, totoo. I don't think it work as, you can work anywhere. Siguro unless writer ka. Oo, writer. Oo. Pero ako, literal yung work anywhere. Kasi bumili nga ako, di ba, nung table na parang push cart. Yung may gulong. Yung parang sa hospital. Nakita ko na nakaka-work ka sa labas ng house. Tinutulak ko talaga yung kahit I saan. mean, yung gano'n, yung sa labas sa garahe. Pero Oo. yung like yung punta ka sa McDo or Boracay hindi. na sa beach ka nagtatrabaho. Hindi ko ba na-try? Although nagpunta ako ng Aurora, sinubukan ko, wala internet. Yun nga eh. Kung magpapabukas sa hotel, kailangan may check din lahat yun eh, di ba? Oo, yung internet, totoo. O, teka, meron namang Ayun. nagme-message. Okay. Si, si Dean Diana. Ayan. O, ikaw nga. Sabi niya, From Davao. Hello, kamusta sa'yo? oo nga, layo. Hello. Kung may mga Ay, tanong ang po ganda kayo. ng Marshall na dyan. Marshall. Safe Oh. sila dyan. Safe sila dyan. Ayan. Okay. Pag-usapan natin. Kung kunwari, bago ka, ano ang mas magandang gawin? Multiple skills muna, maraming skills, or isang skills lang at i-specialize mo? Sige, kayo nga. Parang quiz bee. Oo. Hindi ako for me, sinagot ko rin yan doon sa isang tanong doon sa group. It's better na mag-focus ka sa isang niche. Kasi pag paikot-ikot ka, hindi mo paano ba? Para kang gumagawa ng, may triangle na gano'n na puro ka. Hindi ka pwedeng puro kalat ng kalat. Kailangan pa ganun ka eh. Kung puro ka pa ganun, lahat nasa baba ka eh. Hindi ka makaangat kasi kung ano-anong inaaral mo. Unlike kung may specialty ka na niche, yun na, nandun ka na. So much better is alamin mo na kung ano yung interest mong gawin, ano yung masaya ka, and then doon ka expert kumbaga, diba? Kasi if you try everything, parang siguro, sa buffet, kahit sabihin mo tinikman mo lahat-lahat, meron ka pa rin isa na babalikan at doon ka magubusog. So I think yun, gano'n. Isa na lang, para hindi ka na mapagod pabalik-balik sa plato. Nagutom! Ay, Ikaw ba, Jackie? Naway sa Pagkain pagkain. yung example Ganun din, kasi syempre, yung nag-uumpisa ako, sabi ko, yung past, ko naman talaga is more on customer support, saka yung admin work. Sabi ko, syempre, alam nga pa akong graphic design, di ba, writing, yung mga hindi ko So, dun muna ako talaga sa basic na alam ko, dun lang talaga ako nag-focus. Kasi, ang pangit naman pagsasabay-sabay mo para lang talaga maka-attract ka ng client, tapos nakaka naman sa pag-actual na interview na or actual na task na. So, much better na mag-focus ka sa isa muna. Kung magsisimula ka, isa lang. Yung talagang alam mo lang. Okay. So, ako na lang, maiba ako. Kasi, ako, nagsimula nga akong virtual assistant. Di ba, pag virtual assistant, maraming skills kang ginagawa. Yun yung time na undecided pa ako kung ano yung skills na ilalaan ko kasi wala pa naman ako talagang alam sa online job. Tapos, it took me like 7 years bago ko palang na-realize na ito na yung email automation na ako, email marketing na ako, yun. Tapos, yun yung inaaral ko ngayon sa totoo, freelancing. diba? Oo, mahirap din. Mapapaisip ka tuloy na for 7 years, nag-ikot-ikot ka, ito lang pala yung gusto ko. Sana dito na ako nag-invest. Ay, mga ganon. Oo. Ako rin. So, di ba, nag-web designing ako, hindi ko alam na nasa sales and marketing ang gusto ko. Akala ko ang gusto ko is mag-drawing. Yung Canva. Wala pala akong talent sa mixing ng colors. Kahit anong gawin ko, ayaw ng kliyente yung color. Pareho tayo. So talaga, kahit si Jeff, nirereklamo niya sa akin yun, why are you combining this color? So sabi ko, bigyan mo ako ng color, paandarin ko yan, pero kung bibigay mo sa akin idea, tapos ako may isip na good luck.
bibigyan kita ng spaghetti. Kasi, Maganda yung sinabi ni Shay dun sa comment. ano, ayan. O, sige, basahin mo nga Start na dyan. daw. Power of one and give your laser focus on that one skill. Tama. Totoo yun. Oo, kasi parang hirap din ng halo-halo. Ang mangyayari tuloy yung ibang client. Kunwari, ang rate mo ay $3 per hour. Pero dahil virtual assistant ka, lahat gagawin mo for just $3 per hour. Diba? Ayun. Oo. Aray ah. Oh, ikaw. Siguro kung balak ko mag-premium client. Aray. Ay, pasok yan, pasok. Yan ang inaaral ko ngayon. Pero ikaw, Jackie, di ba virtual assistant ka until now? Ay, ayoko na may tanong ang rate mo, pero pagkano, pwede mo bang i-share? Ganun nga yung rate ko kasi nag-start ako for part-time, yan yung rate ko. 3. Tsaka kasi bago ako nagsimula, nagtingin-tingin muna ako ng mga rate din ng iba, kung ano yung typical na rate ng mga virtual assistant, dahil na yung general VA nga is $3 nga daw. So, yun din yung in-offer ko sa client. Okay. Na yung first client ko. So, okay na lang din kasi nga kapa pa, hindi ko pa din talaga alam yung ano, 'di ba? Kasi pag general virtual, ay mga basic lang naman ang iaano sa data entry, email handling, yung mga ganun. So sa tingin ko sakto lang naman siguro. Sabi ko nga sa inyo, malaki pa yan eh. Nung nag-start ako sa Odes, $1 pinatos ko eh. Kasi noon, gusto ko lang talaga magkaroon ng experience sa Client. pag-job. Oo. Ng client. Ako Totoo. nagpatos Yung din iba nga nag-offer for free eh. Free Oo, na yung iba nakakagatin eh. mo talaga. Kaya- Experience lang talaga eh. Nakakagatin mo talaga kasi ang goal, ako kagaya ko, kumagat ako ng free sa Upwork. Ang goal ko kasi is makakuha ng review. Walang Oo. mag-hire sa'yo nang wala kang review sa Upwork. So, Tama. kinagat ko yon. And thank God naman, after sa kanya, talaga namang sinulit niya yung free. So, after naman sa kanya, Gamit na gamit God, ka, ma'am. sobra. Kulang na lang palinis siya, pati CR niya. De, joke. Online. Lahat tinutos. Lahat tinutos All niya, around, free oh. trial. Pero yun, nag-offer pa siya na mag-send ng $5. Sabi ko, hindi na, ayoko. Bigyan mo lang ako ng review. Kahit $1 usapan natin, okay na yan. Huwag mo nang mahalan kasi kung pangit na review mo, i-refund ko sa'yo. Isa kasing technique yun sa Upwork. May I think one or twice ka pwede ganun mo pala. gawin yun. So, pag may pangit na review, na hindi mo talaga siya ma-retract, para hindi mo siya ipabura pa kay Upwork, pwede mong i-refund na lang. So, in short, parang walang nangyaring transaction. Ang masakit lang nun, kung tipong 3 buwan mo na siyang kliyente, tapos, syempre, mahirap Oo. i-refund yung 3 buwan. Teka, pag ni-refund ba, mawawala yung reviews na binigay sa'yo kung bad feedback? Ganon? Parang di ko Mawawala. Kasi parang linitaw, wala kayong transaction eh. Hindi ko alam yun. Ang tagal ko nag-upwork. Hindi ko alam. Natutunan kaya sa kabilang group. Ingat na ingat kasi Hindi, talaga seryoso. ako. May nag-review kasi sa akin, racist siya. Kasi e-commerce, so refund. Tinatanong ko sa kanya yung policy ng refund. Honestly, kailangan sa isang customer service, alam natin kung ano talaga yung policy para maintindihan natin kung paano lulusot sa customer. Ayaw niyang ibigay. So, anong gagawin ko doon? Hinayaan ko yung mga refund, binigay ko sa kanya, ikaw sumagot na refund, wala akong magagawa. So, ayan, binigyan niya ako ng bad review. Buti na lang, 3 araw pa lang naman ako nagtatrabaho sa kanya. So, hindi ganun Buti na lang. hindi ganun kasakit. Ikaw pa naman, ma'am, si Jackie, may na-experience ka na parang bad client, yung gano'n, irate client, o hindi ka binayaran. Wala pa naman. Wow! Grabe. Ayun talaga naging client ko. O yung na-scam ako, parang gano'n. Oo. Mga Oh, Yung ganun. parang naging client gano'n, ko, na-scam wala ka. pa. Pero, na-scam ako ng, yung, alam mo yung uso rin ngayon na magpo-post ka sa FB Marketplace. Parang, on their behalf, gagamitin yung account ko. Pinapos ko, ma'am. Tapos akala ko babayaran ako ng 1 week lang naman lang din ako. Ipo-post ko lang yung real estate channel niya. So, ayun, nag-antay ako sa bayad after 1 week. Sa Cavite ba to?
baka tong anong kaya sabi ko sa Bulacan ako Nakaka-relate. maghahanap ng Hindi, ano no, siya, nakita ko pwede rin kasi yan. Alam mo tayo mga freelancer, totoo yan. Mm-mm. Lahat ng mga Lahat na lumilitaw na online. Masa ka, lahat tayo nagpasa ng resume dyan. Sigurado. Totoo Chika. yan. Oy, feeling ko chikan with hugot yung nangyayari sa atin. Oo. Kasi saka ano, doon na lang din ako natuto na hindi pala dapat saka maganda rin maghingi ka na lang din muna ng kung kaya mo mag-advance payment ka na lang. Yun daw Oo, ang kahit pinaka- 50%, di ba? Parang 50%. Kuha ka na Oo. gawa ka ng contract. Para ano. Iyan din ang isang inaaral ko ngayon sa freelancer. Doon sa ibang tutorial, tinuturo nila na kapag papasok ka sa isang kontrata, sa isang trabaho, kailangan may kontrata ka. Yun lang ang protection mo. Although, hindi ko alam kung kapag ang pumirma taga-Amerika, Oo. tapos nakuha ka. Yun Pero daw. although, dito sa Philippines, sadly, mostly na na-experience kong ganyan, Pinoy. Siguro kapag ka virtual assistant, kunwari, nagpapa-research sa'yo, gagana yung contract na yan. Kung let's say 100 yung research mo, 50 lang muna i-send mo. Tapos yung another 50, screenshot mo lang. Pag binigay na yung bayad, at saka mo i-send yung buong list. Parang gano'n ano. Didiskarte Okay, mo lagyan mo lang. ng watermark. Oo, para di ka madugasan. Ilang beses na ako nadugasan noon eh. Pati yung 7,000 pesos ko, tanda ko yun. Pambayad ko ng lupa yun, nakuha sa akin. Oh my God. Hala! Kaya nga sabi ko, kailangan ko matuto. Otherwise, lagi na lang ako mauuto sa online. Kasi di ba, Nauuto. oo, sa totoo lang. Kasi gusto mo makakuha ng clients eh. Tapos mangangako sa'yo, bibigyan ka ng kontrata, bibigyan ganyan. Tapos hindi ka babayaran. Naubos na yung oras mo, no? Nagbayad ka na nandun ng kuryente at tubig, di pa rin, di pa rin binibigyan sa posting daw. Okay, Kaya IF ako, yan. sige. ako naman, ewan ko, naging choosy ako kahit sa dalawa kong client, parang nililimit ko yung ano ko ng 1 to 2 hours, yung kunyari, i-render nila yung customer support email, ganun. Hanggat maaari, yung i-rent lang sa akin parang 1 to 2 hours lang. Parang pag 4 hours pataas, parang Pag magdududa na ako. service. Oo. Kasi yung tinatarget ko ngayon yung mga e-commerce na customer support, yung iba, ang gusto nila, kunyari parang 200 to 500 emails for this rate, ganon. Pag ganon, masyadong madami, parang Masyado na madami. oo, dinidecline ko na. Sinusulit. Ang sabi nila, ang rules nila is 10 to 15 lang. Tama na yun. Kasi Oo, imagine mo, totoo. kung 500 kayong nag-apply, o sabihin na natin 10 lang kayong nag-apply, ilan na yun na nakuha niyang listahan? Tapos Hindi siya nag-hire ng siya. Ay, meron. Kang nag-open pa siya. Kaya parang up to, marami kasi up to, parang Meron sa Upper hour. Apple ganun, di ba? Yung parang magpo-post siya ng trabaho, tapos sabi parang free trial, parang test lang, susubukan ka lang, mag-research ka ng for 1 hour ganito, tapos kukolektahin niya yun sa iba't ibang mga freelancers, no? pero nakalibre na siya kasi yung lahat ng kinontak niya, pag niya lahat Kaya yun, nga mautak no? mauutak na. Hello. Kaya Hello? ayoko ng mga ganun. Hi, Hello? April. Galing Hi, ko? April. Hello? Hello. Thank you for calling, April. Ako din naranasan ko din yan eh. Ito lang, yung sa yung sa online job PH. Binigyan, parang ang nangyari, nagbigay kami ng sample ng limang product research talaga. Tapos, yung 5 yun, ang nangyayari sa 5 na yun, libre na. Kasi wala siyang binayad sa amin. Kasi, parang ang nangyari, testing lang daw. Tapos, Yun ang maganda. Kaya pag nagpa-testing talaga dapat may limit, no? Kasi tapos kinontak ko siya. Kinontak ko yung client. Tapos, ngayon, nakita ko yung ginawa niya. Tapos, ang nangyari kasi, kunwari gusto kong pumasok doon sa company niya. Tapos, tinignan ko yung mga niya, na, kumukuha lang talaga sila. Kasi nakita ko talaga yung mga katulad ko na nagpasa ng product research nila. Mga pangalan talaga nila nandoon, 5.
Kung dami, di ibig sabihin nito, Nakalibre yung sa lang Disney sila. Plus, Kalibre na siya. Oo. Ganun lang Sobra, yan. ang dami. Tapos iba-iba pa yun. Okay. Kaya, ayun. Naging wise na lang din Kaya, sa no? pag-dating Oo. ng ano. Mm-mm. O, teka, tignan Ako natin. honestly, namimili ako ng kliyente. Oo, Sabihin mo ngayon. ng racist ko. Pero, may mga kulay na alam kong, no. Ako ngayon ang target ko talaga mga premium clients na mula nung napunta ako sa Ako Fiverr. hindi Paano mo nalaman yung premium or premium? hindi, basta UK, Australia, okay ako. Pag ang mga US, sorry, hindi ako racist, pero sa Ako din. totoo lang, pag itim, May masyadong pagka, mademand. oo, mademand sila. Tapos ang Mademand ng itim. ang barat naman. Barat na mademand. Kulang na lang, ikayod mo na lahat. Wala. Talaga. At saka Hirap mahirap na. din yung schedule. Lalo kung panggabi, hindi kasi ako Oo. sanay ng panggabi, nahirapan ako eh. Ay, ako naman gusto ko pang Okay gabi. naman sa panggabi. Ako rin, mas gusto ko panggabi. Ang gabi, oo. Nakikita nga kita Jackie, with with background songs, mga ganyan. With... Alam mo na. Ikaw ba, JC, Freedom, paano mo ha? napapanatiling dilat ka sa gabi? Dilat din yung mga binabantayan ko eh. So, dilat ako. Pero hindi, nung wala akong baby, ang pinaka, talaga is food. Kaya lumobo na. Okay. Wala na. Talagang kalaban Kaya nga natin. sabi ko si Amaze ako, nakikita ko yung mga gym equipment mo. Oh my God, sana meron. Pero hindi ako ganong energy, pero pakiramdam ko, dahil buong shift kumain ako, pagkatapos ng shift ko matutulog na ako. Ang gabi, alas 10 na ako ng gabi nag-exercise talaga. Kailangan magiging sasakit lagi balakang mo pag lagi ka nakaupo. Oo, totoo. O, teka, may tanong ako. Parang, Ayan, sige. ano yan? Ano ang mas Sige, maganda? ano yung tanong mo? Okay. Mas okay ba mag-paid courses or mag-self-taught muna? Oh, hi, April. Nakita rin kita ulit. Ako depende. Depende. Ikaw makakaalam sa sarili mo kung tipo ka ng tao mo. Magaling ka bang matuto ng solo mo? Or would you prefer learning na merong taga-guide? Kung kaya mo matuto mag-isa, then go for free. Kaya lang, wala ka nga kasing ka-collaboration. Pag Tama. nag-online course ka na may bayad, syempre, ka-collaboration mo yung pinaka nagtuturo, yung trainer, yung mga kasama mong training, yung mga nag-enroll din doon. Pero at the end of the day, it's the same. The information ng free and paid is the same. And ako, for me, yung binabayaran talaga is collaboration and yung coaching. Sabagay. Ikaw ba, Jackie, na-try mo Kayo ba? mag-paid courses? Oo na, pucho-puchong paid. Try ko yung Ako hindi, ako social. nag-paid ako. Nag-paid ako ng yung, minimal lang naman, 550. Trinay ko lang naman. Social media, Kenaroot, mga ganun, SEO, ganun. Kaso parang hindi siya worth it. Hindi talaga siya worth it. Kasi, ang basic, tapos nakikita ko rin siya sa YouTube eh. Yung ganung mga klaseng oo. Na-stress ka, parang ayoko napag-stress mo magbayad na doon sa YouTube. Tapos sabi ko, Kukopyahin. oo, tapos ang dami na rin nagreklamong mga trainees niya. Ayun nga, tinira siya sa Facebook na ganito lang pala, ganyan. Tapos, antipati ko daw, ganyan. Ako, hindi ako makapagreklamo kasi hindi naman sila namilit nagkusa ka Oo, sabagay. May point. So, expectations versus reality talaga na, ayun. Basta hindi nilista, wala kang madedemand. Oo, wala kang madedemand, tsaka you get what you paid for. Magkano lang ba kasi? Oo. Diba? Ay, yung pinaid kong course talagang sinagaan ko siya. 20K. Wow. Pero talaga naman, okay siyang course. I mean, hanggang ngayon, yung nabuong group doon ng collaborators, buhay pa naman sila at nagko-collaborate. 20K? Yun lang, after ng course at after ng collaboration, nakita ko sa isang group, doon lahat yun free. OMG. Doon lahat free. Ang hirap mag-react Teka lang. Kasi ako yung binayaran ko ngayon talaga, 4,000. For the first time, nagbayad ako ng course. Ako yung tipong mahilig magsabi ng mag-self-taught tayo, self-learn.
For 10 years, ginagawa ko yon. Pero doon sa isang video ko ang ginawa, sabi ko, kailangan din pala ng mga may alam, yung tulong ng mga mas may alam pa. May Para alam. mas lumaki yung alam mo, parang gano'n. Kasi, lalo ngayon, sabi ko, nag-aaral na ako mag-freelancing. Kasi, alam ko sa sarili ko, may kulang ako at gusto kong mapunan yun ng ibang expert. Eh, nakuha ko dun, nadidinig ko yun, na laman ko sa tao na to. Kaya naniniwala ako, kaya ako bumayad. So far, okay naman. Yung mga sinishare mo, JC, parang yun yung na-share, naririnig ko rin sa kanya, pero yun nga, parang magandang may apply ko. Pero saka ako na-i-update tungkol doon pag nag-progress na siguro ako. Teaser. Sige. May Ikaw ba, teaser ka April? pa, ha? Teaser. Ako, ngayon nag-enroll ako nag-enroll ako. Saan? Ano lang, medyo, pwede ko ba sabihin? Share Sige, experience. Sige. Nag-enroll ako sa Quick Pro kasi sale sila. Ay, seryoso. yun. Nag-try din ako ng Quick Pro kasi nung time na yun, sale din sila. Oo. Saka ang daming course, isang payment pero lahat makukuha mo na. Na-access. Magkano? Ah, 700. Gusto ko yung business something nila, yung package. Oo, Kaya lang oo, mahal eh. oo. Access na ba kahit na sale? Yung OBM, Oo, yung may halong OBM eh. Nasa yun ang 7,000 dapat mong enrollan, Sheena. OBM. OBM. teka, isa-isa lang. Tatapusin ko muna to isa, tapos ako parang, teka, Yung napaisip ako. OBM na yun, seryoso. Pumapatok yung kita. Nakikita ko na talagang pumapatok. Pag tumingin ka sa Okay, Shopee, OBM. kumikita. Oo. Online business something. Yan. Kumikita talaga. Oo, tungkol yun sa digital, Magkano yun? digital marketing. Nasa 7,000 plus yata yun. Digital Oh my marketing. God. Linya rin pala sa atin. Bayad na Eh. tayo. Linya sa atin pero binibigay niya yung idea ng product na Oo. pwede. Oo. Lahat ng alam niya, 7,000? ibibigay niya. Wala ba Pag yun? ambag-ambag tayo. Dumiskarte. Oo, pwede yun. Dapat pero isang lang yan. Isang password lang. Pasok natin dito si Sir Michael. Tigo magkano tayo? Magkano ba tayo ng isa? Tigo 1,000 tayo. Tigo 1,500. Pasok niyo si Shay Shay. Shay, alika na Ay, Shay, join. halika. Teka. Send ko yung link. Shay, sali ka. Mag-online ka, Shay. Uy, pero may tanong siya ha. Sabi niya kung practical ang mag-enroll ng copywriting. For me, oo. Kasi, kung mag-isa ka lang, walang mag-check ng sinulat mo eh. Pag may mentor ka, meron eh. I don't think yung Grammarly kaya niya i-check kung ganun ka-effective yung sinulat mo. Ang Grammarly naman kasi, di ba, yung parang kung tama yung spelling mo, kung tama yung word. Pero yung thought, parang hindi ko, mahirap din yung thought ng message mo. Kung mamaya mali-mali rin yung iniibig mong sabihin doon, di ba? Oo. Pag copywriting talaga, kailangan mo ng ka-collaborate. Mas maganda may mentor. Oy, Shay, okay lang kahit Madali madilim. dito eh. Kahit nakamas ka pa, Okay basta lang, marinig ka lagyan mo lang. ng flashlight, gano'n. Pwede na yan. Ano lang. Bagal ng Kahit padali mo sa TikTok yan, sige lang. Oy, talaga, ang dami trending yung TikTok. Oy, si Jackie Gaya, galing-galing. Ayan na nga, pinagkakabalahan ko ngayon eh. Buryong-buryo na ako eh. Ay, lipat ka sa pumo. Dahil sa pumo, kada sayaw mo may bayad. Oo nga daw eh. Meron pa yan silang di ba yung parang 1M na jackpot? Yes. Hirap naman Oo, ba? oo, Hirap naman ang Hindi ako tanong. manalo-nalo. Yung anak ko Kaso nag-quiz-quiz. Saan Oo, yun? oo nga, yung quiz. Kumo. Ano yun? Ay, nakikita ko lang Ang yan. hirap ng tanong. Hindi Kung ano na napilo. Chikahan with sense. Teka, may tatanong ako. Wala na ba may tanong ako? May tanong Oy, siya Shay, sa'yo. Oo, mag-online I ka. like Raf Marabot. Oo, influencer siya niyan. Talaga. Teka, may tanong ako ha. Credibility. Sige, back to tanong tayo. Paano ba dapat magsimula sa pag-online job?
maghanap muna ng mga available, yung mga job postings, o mag-ayos ka na agad ng resume mo. Oh, hi, Sheila ba? Shay. Kita Shay, naman eh. Kita ka naman. nickname Hi! nickname ko Shay. Hi everyone. Hi. Hello! Mag-introduce ka daw muna kasi bagong join ka, no? Oh, tama. Oo. Sasayaw ka ng budot dan. Char. May tanong si Lindy yan. Oh, Sabi sige. niya, if beginner po, okay lang po ba kahit Shay. Shay lang, Wala Shay. sa ating freelancer, ang basis, kasi talaga kung mapupuna mo sa atin, merong na-hire na high school grad, Mm-mm. may na-hire na walang natapos, seryoso. Sa job natin, it's more of experience. Kaya wala kang experience. Nalilito ako. Madaling gumawa ng portfolio online. So, pwede kang, kung gusto mo gumawa ng website, may mga free platform, let's say Blogger or WordPress, build ka na doon, at doon mo i-refer yung client mo. So, at least, you're showing yung skill mo na parang yun ang experience mo, kahit wala kang client basis review. So, yun yung pinaka-experience. May sumasayaw sa screen ni Sheena. May sumasayaw. Ayun na! Sa Facebook, may Oo. sumasayaw. Ah, dahil may mga nagpa-follow. Hello sa inyo mga nagpa-follow. Alam mo, Hello. ayun. Hi, Ayun. Hello. Ayan, wala tayong libre kasi. Pasensya na po. Mailusot lang ang libre mode. Pag walang budget. Pasensya na po, wala po akong client, wala akong pang-budget sa Zoom eh. Hoy, ma'am. So, kahit ako may client ako, hindi ko bibili ng Zoom. Wala kang libre. May lulusot natin yan. May tatawid natin yan. Bam Bam, shout out po from Taguig. Hi, Bam Bam. Ay, Bam Bam. Girl na girl. Ay, Bam Bam. Eh, gusto ko yung tanong kanina ni Dean. Sabi niya, Ano? yung portfolio suit mo saan site? Actually, walang site. So, kunwari, sabihin natin, kailangan mong gumawa. Ano ba ang niche mo? Kung site, so, kailangan na WordPress ka. WordPress yung site mo, gagawa ka lang doon. Tapos, isi-save mo lang, syempre. Tapos, isi-send mo yung link sa client mo na yun yung ginawa mo. So, yun. Pwede yun. Di ba yung Jackie, iba, akala ko ba teka, JC, may dagdag ko lang. Yung iba kasi, let's say, wala ka pa namang budget para sa WordPress, pwede kang gumawa through libre ang Canva. WordPress. Libre ang WordPress. Okay. Yung iba kasi sa Canva gumagawa. Ang bayad may Dalawa may yun. domain. Yung WordPress.com, bayad siya. Yung WordPress.org, libre siya. Yung WordPress.org, simple lang. Yung domain niya, may dugtong parang jc.blogspot.com. So, ganun din yung WordPress.org. Mm-mm. Pero yung lahat ng facilities doon, parang paid na rin siya. So, commonly ngayon na ginagamit for web developer is DB Builder, Beaver, tsaka yung Elementor. So, yun, pwede nila Elementor. gamitin yun. Oo. Tapos yun, gamitin na nila. I mean, kada page, ibang design, ganun, para lang mapakita mo na meron, kaya mo live. At mag-click siya Mas doon. maganda masaya. yung Elementor kasi pang newbie daw talaga yun. Yun yung tinuro ko to sa Maganda landing daw ang page. Elementor. Ang problem ni Elementor, madali daw mahal. Ay, ganun. Hindi ko lang alam kasi iisa lang daw yung code niya. Ewan ko, hindi ako magaling sa code eh. Pag nagbibuild ako ng website, Elementor din gamit ko. Kasi, Hila-hila lang eh. Oh, di ba? Sa Quick Pro yung kasi ang binibigay nila yung Elementor eh. Oh, hindi kasi drag and drop lang talaga siya. Pinakamadali. Yung Elementor, yung DB Builder, tsaka Beaver Builder. Pare-pareho lang yan. Drag and drop. So, mas madali siya ngayon. Eh, yung iba ginagawa nila yung portfolio sa Canva. So, kung mari naman ng designs naman or logo ang ginagawa nila, of course, saka mo gagawin yun. Or kung may budget ka, edi, Adobe, yun. Save mo lang din, gawa ka lang ng
folder sa Google Drive mo. Oo, na do, okay, Dropbox, di bibigyan mo ba? ng link. Oo, gawa ka lang na yung mabibigyan mo ng link and view but not edit or delete. So, yun. Kada magkakakliyente ka, send mo lang yung link na yun. Malaking Ikaw- tulong na yun dun. Ikaw ba, Jackie, may mga sample portfolios ka ba? O nasa Fiverr lang? Sa Fiverr lang, actually. Hindi nga ako hiningi ng resume. Nung dalawa akong client, wala. Ako rin, nagmagawa resume. Yung resume ko nung college pa ako, kaya naka-uniform pa ako. Hindi yung parang, Ako din yung resume ko iba to, yun na yun. Yun na yun. Yun na bago. Hindi talaga sila nang hihingi ng ano eh. Doon na lang sila nagbe-base dun sa ginawa mong gig description tsaka dun sa profile mo dun, di ba? Saka feeling ko parang Hindi hindi na na uso hiningi. resume ngayon. Halos lahat talaga yung portfolio na yung Naka-online. Portfolio na, Oo. oo. Wala namang hihingi so far. Ako hindi, may nanghingi sa akin na resume kahapon. Nag-isip tuloy ako Oo. kung ano ba dadagdag ko dito? Hayaan mo na nga, bahala na kung matatanggap hindi. O, Pareho pala tayo. pakiramdam ko pag in-update yung resume ko, ano ba yung tatanggalin ko at ano yung iiwan ko. So, wag mo na, hayaan mo na lang siya. Tapos nilagay ko na yung link ng LinkedIn ko, tsaka Upwork ko. Silipin mo na lang to. Oo. Tama, no? April, okay ka lang ba dyan? Oo nga, may itsura ko. Nakakahiya. Pinatay ko muna yung camera. Ano ba? Sige, Hindi sige. yata virus ang problema ng internet. Maraming naka-home base. So, mahirap. Oo, Oo. Humina. Hindi na, pansin ko din. Yan ang actually competition natin after quarantine. Maraming nag-enjoy mag-home base. Mm. So, malamang mahal na ang internet. Marami nagti-TikTok na Kasi kailangan na tayo magtaas ng MB. Ganyan. Patay Oy. tayo dyan. Premium plan yung nasa akin. Nasa 2.8 a month ako. Pero, marami kami Ano nag-ahat ka? na Ano natin. provider mo? Alam mo, dalawa na. Isang PLDT. Tapos nag-ano din ako ng Converge for backup. Lalo nung panahon nagluloko ang PLDT sa lugar namin. So, dalawa internet ko ngayon. Ngayon, ang naglolo ko na Converge. Oo. Oo. Tempted kami kasi dito sa QC, walang choice eh. Ang PLDT, huwag ka nang umasa. So, Wala ka naman option mo choice. yung Sky or Globe. Globe naman, pag pinag-globe ka ng bahay, walang signal. So, Ikaw ba, Jackie? Ano internet mo? Isa lang, walang choice. PLDT fiber lang talaga ang meron dito sa amin. Isa lang ang pinayagan sa subdivision. Ay? Yun lang. Mm. Basic plan lang din. kaya, Since wala naman ako. monopolize. Wala, kahit naman yata anong internet, lahat naman ikaw ang mag-a-adjust. Baliktad na Oo. ngayon. Alam mo, yan ang isang rason kung bakit hindi ako kumukuha ng voice client. Kasi hindi Ako talaga din. nakikisama ang internet. Asahan mo na kung hindi ka mag-premium level, isang araw pa lang sisante ka na. Kasi, hala, ganyan. Ay, Unless, ayoko talaga din ng calls kasi mag-a-adjust ako sa lahat. Siyempre, itataas ko din yung ano ko, yung sa internet speed, magastos din. Pero ito, kung yun talaga yung calling, kung yun talaga yung ano mo, 40 mo yung calls, kailangan, hindi Pag galing ka sa call center, nakakasawang mag-call no? oo. mm, Galing na kasi ako ng... Sawa na tayong mamura. Okay na yun. Oo. Sa email na lang tayo imura-murahin. Diyos ko, naranasan ko yan. Halos maiyak-iyak ako. Diyos ko. Okay, batiin ko lang si Maribel Duran. She's now following. Hello. Hello, Maribel Duran. Hi. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket dyan! Ikaw ba, JC, ano ba ma-advise mo sa mga gusto? Kasi karamihan talaga ng mga nagjo-join sa atin, mga humingi ng tulong, talagang clueless. Marami rin nagme-message sa akin. Gusto nila mag-online job, pero until now, kahit maraming tutorial sa video, sa YouTube, lito-lito sila. Ano ba ma-advise mo sa mga gusto mag-online job, gusto magsimula? Hanap ka ng mentee. Hanap ka ng mentee na matatanungan mo, pero wag ka namang sumandan. Alam mo, lahat ng tao ngayon, seryoso, 10 years ago, magtanong ka, ibablock ka. Ganon kadamot ang tao. Ngayon, binibenta na ang information. So, Bayad. may magbibigay sa'yo ng sagot.
Pero, syempre, dapat you have to learn how to search din sa sarili mo. Kasi, yung magme-mentor sa inyo, may trabaho din yan. Unless babayaran mo yung oras niyan, di ba, makakapag-demand ka. Pero kung libre, of course, kung makakahanap ka ng mentee na libre, at least, yung mga tanong na legit nang itanong. Hindi yung tanong na, paano po pindutin yung start button? Yung mga gano'n. Oo. Di ba? Yung mga gano'n. Yung, Kumbaga, inaral mo muna din dapat. ang unang sinabi sa akin nung yung naging isang taong nag-share sa akin na may Upwork sa mundo, Odes pa nung time na yun. Ang sabi niya sa akin, mas kaibigan mo ang Google kaysa sa tao. Kasi nga nung time na yun, damutan, so hindi ka nila bibigyan ng tamang sagot, mas makikita mo ang sagot sa Google. Most of the time, Google and YouTube, nandyan yan. Libre. Oo. Diba? Libre. Ikaw ba, Jackie? Ano ba may i-share mo sa mga gusto kahit sa Fiverr? Or, kasi may mga nagtatanong tungkol sa onlinejobs.ph. Ikaw ba na-try mo doon? Or sino ba nakatry sa inyo? Na-try ko lang pero wala akong nakuha client dun. Sa Fiverr lang talaga. Parang feeling ko $2 per hour doon, di ba? Parang medyo mababa yun. Oo, tsaka ang bababa ng mga VA dun. $2 yung ano. Meron ba akong nakita 1.50? Yan ba yun? Oo. Hindi Naman naman ako po sa sa... internet ko rin ba yan? 1.50? Ano yun? Hindi na, magtinda ka na lang ng fishball sa mas malaking tinda. Ano to, libre na lang? Oh, hindi kasi... Kasi magtinda ka na lang ng fishball sa labas, mas malaki ang kita. Seryoso. Kasi... Mas mayaman yung magpipifishball. Kasi baka mamaya mayroong ibang nasasaktan dyan na mga kamamshi natin na, uy, okay lang naman, basta magkaroon experience. Naintindihan po namin kayo, nanggaling po kami Totoo, dyan. oo. Pero wag mong ibaba. Ako Lalo para sa akin, overwork pag naman. tumanggap ka na ng 1.5, ang hirap i-negotiate na yung susunod na kliyente mo, kailangan bayaran ka ng $3. Kasi ang sasabihin niyan sa'yo, bakit sa kanya tumanggap ka ng $1? Tama. Sabihin mo agad ng hanggang 3 lang ako. Ayaw mo gano'n. Dapat talaga, parang mas maganda magkasunduan lahat ng mga gusto mag-online job na ang pinaka dapat mababa man lang ay $3. Kasi pag sumobra doon, $3. ikukumpara ka talaga sa iba. Sa non-voice ha? Kasi pag voice ata, magde-demand ka talaga ng mas mataas ang fee. Unless Pag may calls na involved kasi mas higher specs yung ang gusto nila eh. Higher spec ng PC at saka ng internet speed. Internet, So, di ba? Oo, kung lugi ka kung ano lang, para sa akin na, kasi lugi ka kasi tapos ilang oras kang magpo-calls dyan. May may agency dati, di ba? Sheena. VA 24/7 something ganun na talagang yung call yun sa kanya. Tapos lagi ang demand nila sa client, sa yung mga freelancers nila is mataas ang speed na internet like 8 MB. Tapos mga appointment setter. Ang sa akin ang pangit sa ganun is may lack tayo sa kasi sa internet. Hindi pa pwede na 'di ba? Nag-lock in ka, naka 2 years ka, tapos 1 week tinanggal ka na. Anong gagawin mo ngayon sa 2 years na internet mo? Na 8 Mbps, yung gano'n. Sakit ulo naman ha. Meron akong tanong pa. Ito, puro ako tanong. Kasi di ba tanong ha? last na siguro ito, ganito. Kasi di ba ngayon may COVID-19. I think hindi naman lahat ng online job ay papatok ngayon. Kasi maraming clients, di ba, hindi nagpapatrabaho. Sa tingin nyo ba, may mga specific tayong trabaho? Ano yung mga, kunwari gusto mag-online job, ano yung mga bagay or trabaho na pwede nating i-advise na umpisahan nila, lalo sa ganitong panahon? Yung mga gusto mag-test lang, parang online tutor ba? Okay? O meron pa akong iba? Sa tingin nyo? Parang quiz bee, okay. For me, bago ka pumasok ng freelancing, i-search mo yung economy ng country na target mo o yung country nung a-applyan mo kasi una pa lang doon mo malalaman kung magbabaratan ba kayo sa rate o hindi. Kasi mahirap na pili. Kasi totoo, after the quarantine, ito sinasabi ko, which is binalita rin kanina, magkakaroon ng scarcity kasi right now, nagko-consume tayo. Kuryente, water, everything, walang nagsusupply. So, after quarantine,
andyan ang demand ng may pera na. So, the more ang demand, wala pa ring supply. Magsisimula pa lang mag-work yung 1 month na nagamit. Alam mo yun? Oo. So, may scarcity. The same with other countries. So, kagaya sa atin, nauna tayo nag-quarantine. Ang Australia, ano pa lang sila, ngayon pa lang yata sila nagtatapos. Ang Canada, magko-quarantine pa lang. So, yung merong pattern. So, alamin mo kung yung a-applyan mo, tatagal ka ba dyan o ika-quarantine pa lang yan? Oo. Ano pa? Ano yung negosyong tumatakbo ngayon? For me, vlogging, vlogging, yung sa'yo, Sheena. Kasi, honestly, pag nag-scroll tayo ng Facebook, ang nakikita natin is no longer the text, but the videos and the images. So, gano'n din ang business. Image and business. Image and video. So, yun. Kung much better, yun ang niche na pasukin. And of course, customer service will always be. So, transcription, pwede din. Kasi di ba ako, nagpapatranscribe din ako. So, pag may mga videos, vloggings, karaniwan ng mga... May transcription, for sure. Hindi nawawala sa uso yan, ano? Unless gumamit Yes. sila ng automated na ano. Oy, hindi pa rin Riva yata yung name nun. Hindi pa rin ganun Diba? kapag automated. Kailangan pa rin talaga ng tao. Check Pero pa yun rin lang, talaga, no? Oo, may mag-check pa rin. Pero of course, kung wala ikaw, vlogger ka, patyaga ka naman, may oras ka naman, then kaya. Pero kung big time ka na, marami ka na napoproduce, malamang meron. Pero yung businesses right now na tumatakbo, e-commerce, vlogging, lahat ng businesses ngayon is moving online because nakita nila na tumatakbo ang online at yung mga brick and mortar ng ano. Diba? Ang e-commerce, yes, naging patok yung mga dropship and everything. As umasa kayo, after quarantine, mababago yan. Kasi hindi napapayag ang China na hawak niya sa leg ngayon ng buong mundo dahil nasa kanila yung gamot. Naman sila nagka-virus, so nasa kanila yung panggamot. Na actually, North Korea yata. South Korea yata yung nakita. Eto, merong gustong mag-join sa atin. Ayan, siguro, okay lang naman na mag-extend tayo, hindi naman kayo busy, no? Sure. Walang kliyente. Si Miss Janelle. Si Miss Janelle, ayan. Si Miss Ja. Join ka. Hoy, join ka, Miss Ja. Hello. Yan ang jacket. Hoy, April, kamusta ka na dyan? Okay naman ako Okay ka pa? Opo. Ano na? Pero yung yung online tutor, parang di ba yung iba karaniwan ng mga bata, di ba nasa bahay. Yung iba nag-homeschool Oo. pa, tuloy-tuloy pa. Honestly, tama yan. Yung online tutorial, ako, nag-post na ako sa carousel ako nag-post. Nahiya ako mag-post sa Facebook. Pero papatok siya kasi right now, nakita ng mommies ang importance ng homeschooling. Kasi lalo na yung ngayon. school year ngayon, na napuno ng vulkan, rally, tapos COVID, maraming mommies na magpe-prefer, parents na magpe-prefer i-homeschool. But not everyone is prepared na mag-tutor, na lahat ng subject alam. So, at makakatulong yung tutorial talaga. Kasi, Lord. Welcome natin. Hello, Miss Janelle. Hi, Janelle. Hi! Hindi na ako mag-video kasi hired na ako simula 7 a.m. Okay lang. Ayan, in-invite ko. Ayan. Kasama namin to sa trabaho before with, kung saan man yon, di ba, JC? Kung naabutan mo ba siya? Oo. Hindi na yata. Ay, di mo na siya naabutan. Siya yung, parang isang mentor ko din na nag-advise sa akin sa buhay at pag-online job na isang home-based mom. Wow! Ayan, inano ko siya, hinatak ko siya kasi marami din siyang may advice sana, lalo na dun sa mga gustong mag-online job at hindi alam kung saan maghahanap ng clients, paano ba sila magsisimula. Baka may bibigay kang magandang insight sa amin, Miss Ja. Nakinig ako nila ng mga discussion. Actually, na-tackle naman na nila. Pero sa akin kasi, ang biggest takeaway ko talaga, before, nung gustong-gusto ko talaga mag-home-based job at meron talaga akong gustong posisyon na makuha, hindi ko talaga siya tinulugan. As in, sa lahat ng platform,
sa Craigslist, sa Facebook, sa onlinejobs.ph, even JobStreet. May mga home base na rin sa JobStreet. Like 5 years ago pa, meron na rin. So, hindi ko talaga siya tinantanan. Nagsimula kasi ako, call center din. Tapos, nag-customer service ako ng home base. I was lucky enough kasi ini-introduce lang siya sa akin way back 2008. Meron lang talagang nag-recommend sa akin na may opening sila as sa home base position. Call center din yon. Tapos, when I got in, dire-diretso na siya. When I was part of that company, bago ako mag-resign, may waiting na rin sa akin na isa pang opportunity, may isa pang company na waiting na sa akin. So, parang naging dire-diretso yung transition ko. Although, by 2012, meron kasi akong newborn baby noon. Hindi ko na kayang mag-voice. So, ang tinarget ko naman noon, mga non-voice jobs. And then, naririnig ko na yung digital marketing, yung social media, SEO, yung mga ganyan. And since malaki naman yung background ko sa customer service, ang ginawa ko is naghanap ako ng isang company na nasa digital marketing sila, pero what they need is a customer support. So, customer support person, nandun yung expertise ko. I was an expert in customer service, but at the same time, yung product and service na pinoprovide ng company is digital marketing. So, nung nakita ko yung position na yon, may mga sa job description, merong mga maliliit doon na skills na wala pa talaga akong experience. Pero gusto ko yung position, review ko yung company, review ko lahat. Nagustuhan ko siya, parang maganda yung company, gano'n. Hindi ko siya tinulugan. As in, inaral ko muna yung mga terminologies. Nag-YouTube ako, nag-Google ako, ano-ano, nag-research talaga ako. Ang yung term na yon na sinasabi ko, na parang part ng job description is knowledgeable about Google AdWords. So, shucks, wala akong experience sa Google Ads. AdWords pa siya before. So, wala akong experience sa Google AdWords. So, yun nga, nag-take ako ng Google Ads. Di ba may free ng Google Ads? So, nag-take ako ng course ko, nag-YouTube lang ako, and then saka ako nag-submit ng resume ko. Binonggahan ko na siya ng bonggang-bongga. So, kahit wala akong experience doon, kumbaga, ito yung gusto kong posisyon. Alam ko naman na kaya kong aralin. Alam ko naman na may edge ko kasi I've been into customer service for like 7 years na nun. So, in-applyan ko siya. The position was customer service manager and the offer was $1,200 and I got the position. Wow! So, ganun, yun yung mai-advise ko. Pag meron kayong nagustuhan, pag meron kayong, kung gustong-gusto nyo talaga, wag nyong bahala na kung ano yung magkaroon, bahala na kung ano yung opportunity na dumating. You have to really work hard for it. So, i-mindset niyo yung sarili niyo na ito yung company na gusto ko, ito yung position na gusto ko. This is where I would like to grow my career. Ayoko na ng non-voice, gusto ko digital marketing. So, ayan. So, inaral ko talaga siya. And kapag sinapuso mo kasi, kapag minindset mo yung sarili mo, di ba sinasabi nila, if you talk to the universe, if you attract, law of attraction lang yan. Pag in-attract mo yung positivities, it will come to you. So, parang ganon. In-embody ko siya na makukuha ko tong posisyon na to. So, yun. Sa cover letter ko pa lang, lumabas na yung interest ko during the interview. Sobrang natuwa sa akin yung client. And then I got in. And then I stayed there for 3 years. Wow. Baga parang sinasabi, claim it na, claim it. Ganon. Yes. Wow. Oo. Power. Pinaghirapan niya na eh. Kasi yung iba, di ba, basta makapag-apply lang, gano'n na lang, no? Parang kahit anong trabaho na lang, pwede na. Pag may gusto kayong company na, pag may nakita na kayo, let's say, so online jobs, diba, may sinasabi kayo na minsan sobrang barat doon, pero minsan din naman may magagandang offer na, ay, by the way pala, yung client na yun na nakuha ko, would you believe, sa Craigslist ko siya nakuha. Oh? Wow. Parang Yeah, alam ko so doon, yun- mga bentahan lang ng mga bahay, gano'n eh. Kala ko. Meron siyang jobs. Akala ko before Ako rin, ang alam ko doon, normally, mga appointment setting yung mga trabaho. So, isa na yung lesson yon. Huwag kayong magsettle sa isang platform. Kung may mga Facebook group, kung may mga online jobs at PH, JobStreet, lahat yan, i-maximize na lang. And then, pag if you came across one job posting na gustong-gusto nyo talaga and tingin nyo kaya nyo naman,
i-audit nyo na rin yung website nila. Tingnan nyo kung ano yung services na offer nila, kung ano yung mission and vision nila. Para pag nag-interview kayo, maia-align nyo kagad yung sarili nyo na I believe you are like, your goal is to serve your customers beyond expectation, ganyan. Sabihin mo rin, that is also my goal. In fact, I live to that with the clients, parang ganon. Cover So letter. parang during the interview pa lang or during your cover letter pa lang, naiisip na nila na this is the right person for the company. Kasi So, talaga nag-research na. Oo, kumbaga i-research mo na, alamin mo para meron kang, parang may, kumbaga may relation yung sinasabi mo, yung mga sagot mo, hindi para ibida lang yung sarili mo, no? Hindi yung hema lang. Totoo. Ayun, no? Tamo. Totoo yan may nagsabi niyan. Sa isang interview, hindi di ba normally sa atin, nasanay tayo na pag-interview, ang client ang nagtatanong ng nagtanong lang. Sabi nila, you have to also ask something just to prove na interested ka dun sa company, hindi lang basta magkaroon ng trabaho. Na may inalam ka tungkol dun sa negosyo nila. Ako ganyan. Ako yung nagtatanong. Parang, Totoo. Sa Kuya dalawang Bunda client ko, style. ako yung lagi nagtatanong. Hindi kasi mas magandang style yun, yung ikaw yung magtanong. Kasi hindi ka na tinatanong ng mga bagay na hindi mo alam. Pangunahan mo na, di ba? Kunyari, Tama you know na. better. Kasi ikaw na ang nagbigay ng mga kung ano yung alam mo eh. Kasi ito yung alam ko sa business ko, ito yung magagawa ko. Ako na rin nag-set. Actually, ako na rin nag-set. eto, merong mga ka-home base tayo na, isa na ako to sa nabiktima. Akala ko nung pag sinabi mong work from home at freelancing, isa lang. Di ba magkaiba yun pala? Magkaiba pala siya. Akala ko rin. Ano ba mas Akala ko prefer nyo or ano mas may advice nyo? Magsimula sila mag-work from home o magsimula sila mag-freelancing? Yan. O ikaw muna, JC. Ako honestly, kahit anong i-target nyo, basta mahalaga may kliyente ka. Kaya home base ka, kaya freelancer ka, kung wala namang kliyente doon. Kahit hindi mo pareho kung saan ka ma-hire. Ang mahalaga, sabi nga ni Ma'am Janelle, kung saan mo nakita yung gusto mong kumpanya. Gamitin natin ginamit yung word ni Shay na doon ka mag-focus talaga kung yun ang gusto mo. Kaya kung wala pa, edi sige, kalat ka lang ng na resume mo ng ayun. Ikaw ba? Ikaw, Miss Ja. Dahil mukhang parang freelancer ka na nag-start, diba? Parang hindi ka na yata nag-work from home eh. No, actually, lahat ng companies ko, lahat yun full-time. Up until now, full-time ako, pero more on, I manage my own time. Na yun yung, parang naging freelancer na rin siya, pero hindi ako project-based. I'm hired full-time. So, when I started before, more on stability talaga ako kasi may anak ako. Siyempre, apat yung anak ko. Gusto ko yung may fixed akong sahod 15th and end of the month. So ang my advice ko is, for those who are looking for a job, tingnan nyo rin kung ano yung need ng family nyo. Nung time na yun, ako lang yung nag-work, yung husband ko. Hindi siya lucky enough na magkaroon ng magandang job. So, ang talagang pinili ko na hindi siya may stable na may sahod ako monthly or kinsenas katapusan. So, I was like, full-time talaga. And then, slowly, yun nga, nagpo-progress din syempre tayo, natututo tayo. Dapat lagi kayong may takeaway sa bawat trabaho na nakukuha ninyo. Dapat laging, ito sa company na to, natutunan ko na dapat pala hindi lang focus yung trabaho mo. Dapat titingnan mo rin kung ano yung impact na nabibigay mo sa kliyente mo. Parang ganon. So, yun yung tumatak sa akin all throughout. Parang 12 years na ako nag-work from home. Sinabi ko to kay Sheena, parang last July, I resigned. Doon ako talagang sabi ko, kaya ko na Hey, wala Jen? akong full-time na client. Ikaw, Yes. si JC yung talaga sinasabi. Ako kasi, isa yun sa rason ko kung bakit ako umalis kay Jeff. Hindi ko ma-feel na nag-grow ako. Sabi sa iyo, pareho kayo. Ikaw din eh. Hindi ko ma-feel. Kasi, ang dami niya binabagsak na trabaho, pero hindi ka walang bago. Wala kang natutunan ng bago. Ayan, may nagjo-join sa atin, si Maria G. Hello, Hello. Maria. Hi. Bigyan ng jacket yan, Jackie! Jacket! Asa na yung mic niya? Oo nga So, eh. ayun. Si Miss Ja. Ano yung Miss Ja? So, ayun.
Hello. Depende siya kung ano yung Ayan. tingin ninyo. Saka kung ano yung tingin nyo Mm. kailangan nyo talaga to support your finances. Kasi ang freelancing, more on project-based siya. So kung confident ka naman na after one project, may next project ka agad, and may supporting other source of income ka naman, much better kasi hawak mo yung oras mo. Pero if you don't have that, then you settle muna yung mga full-time Ayan. na job. And then eventually, yun nga, darating ka rin sa point na full-time ka nga, pero parang part-time ka lang din. I was not, right now, I'm hired full-time, pero yung workload ko is like 2 to 3 hours a day management lang, reports lang, mga ganun. So, Ayan. diba? O, ayan, magra-run out of Alam mo, time na Junel? naman tayo. Mamatay na naman tong Zoom natin. O, ayan, malamang 10 sa... pa, 10 pa. Extend pa talaga. Gusto nyo ba? Sige, mag-ano ulit ako ng link. Panlibre Gusto ko lang yung tayo. sinabi ni Janela. Mm. Tama Ay, yung akala ko sinabi. Pag si Janelle nagsasalita, talaga tahimik na tahimik tayo. Lahat mga nakikinig tayo. Ninanamnam natin yung mga Oo. advices niya, no? From the experts talaga yan, kaya hinata ko eh. Kaya tama yung sinabi niya tungkol sa budgeting ah. Kasi Mm. diba normally sinasabi, pag freelancer, ito ang mga palad sa online. $7 per hour, $10 per hour, hindi lahat ganun kumikita ng ganun sa freelancing. Isa sa mga dapat maset na expectation ng nag-freelancers. Pwedeng ngayon, 10 ang kliyente mo, bukas wala silang lahat. Wala Totoo! tayong 30 Ouch! days notice, Ouch! wala tayong 15 days notice. Unless ganun yung maging trabaho nyo katulad kay Janelle na talagang full-time na siya, 15-30. Pero most of the time, you have to set your expectation na talagang ngayon, akala mo may pambayad ka pa ng bahay, bukas wala na. Pati ulam mo, wala. Ouch. Ouch! Pero that's true. Sa Fiverr, ganyan nangyari sa akin Ganun eh. Alam mo, yung sunod-sunod yung clients ko, tuwa talaga ako. Tapos, andun na ako sa point na yung iba, tatanggihan mo na kasi di na kaya ng oras mo. Tapos, biglang, isang araw wala Sabay-sabay. sila. Wala. Patay. Oh my Patay. God. Natutulala ka na lang na parang, may mali ba akong pinindot? Wala sila. Oo. Pero tama yan. Magandang maset yung ganong expectation. Kasi, yung iba kasi, yun ang ginagamit for their tutorial na pag nag-freelancer ka, $7 per hour, Di 6 agad. digit, hindi siya sure. Iba-iba. And yes, may time na kikita ka ng 6 digit, pero wag na wag kang kakagat ng mga loan, mga car loan, Tama. house loan, kung wala kang investment. Kasi Oo pag nga. O, ayan, G, baka may tanong ka. Nadidinig mo ba kami? Yes, so patapos late na ba? na ata Sabi- ako. Sige, bilisan mo lang. Bili, go. Hindi, kakahire lang sa akin kasi. So, real estate BA. Okay. Oo. Sige. Meron naman din na training. So, inaaral ko na rin. Listing management po. O kaya real estate moving yan. Kasi Oo nga. ako Totoo. lilipat ng bahay, dito lang sa Pilipinas, ako taga Quezon City, lilipat ako eh. Hindi ako seryoso, ganun. Malaking Ganun issue yan, din. Kahit Quezon sa City. Australia, lilipat ng mga tao, mga US. Kasi makikita mo yan, mga tao hindi nasayahan sa servisyo. Umumove yan. Sana lang hindi tayo affected ng lockdown din nila. Parang lahat ng mga natatanda, Yun affected ang din. for sure affected tayo. Oo, Wala pero hindi tayong mawawala ma-affect sa kasi uso sarado yan. eh. Yes. Hihinga ka lang, konting hinga. Mga 30 days, mga tama na sa klase. Sana nga. Ano lang Tama. yan? Maging optimistic Sige. na lang tayo. Oo, may mga naging clients. Tsaka thank you for videos like this, yung mga tutorials nyo. Sa YouTube lang din ni Miss Sheena Santos ako nag-start. Uy, wag naman. Wala naman yun. Kung naman. Yee! Maniningil na nga. Hindi, Pa-burger joke. ka din, moms. Papa-ice cream na yan eh. Marami ng tutorial yan. Yung may Google AdSense ka na. Oo. Gusto mag-join ni Elizabeth. Abot pa ba? Ano 5 po, minutes na mag- ata. So, mamamatay na yata yung Zoom call natin. Skype na lang. Lipat tayo ng Skype para wala. Anli at, ano yun? Anli live. Oo, Annie live.
Every week ba to? Every week po ba to? Kung kailan namin matripan. Wala Sige. consistency. Next week, wala pa rin tayong kliyente. Pag wala pa Abang-abang rin ka. sigurado Wala ng next diet, time, iba ayan. na yung chikahan dito, paano na makakakuha ng pagkain. Sana bibili ng pagkain. Sino pa may Wow, magtutulong? laki daw ng tutorial. Sabi ko sa'yo, magpapapizza to si Sheena eh. Oh, laking tulong. Oo. Kung may food panda lang ngayon di wala eh. Wala, di buti. Nagantay tayo na after quarantine, tapos na tayo pumunta sa vlog. Sige. Pag-isipan natin yan. Sheena. Oy, di ba dati pa natin pinag-iisipan yan? Yung magkakaroon ng parang Pati team yung building. getaway. Oo. Oo, mag-party tayo. Sige. Pwede summer muna. Summer getaway. Diyan sa bahay ni Ma'am Christmas Jen. party mo. Nauna. Mahirap Summer pag muna. summer getaway. Lahat tayo naka-quarantine, wala tayong Oo nga play. eh. Pwede na matapos. Timba-timba muna tayo. Ganun na. Yan. Sige, tuloy na lang uli natin ito sa mga susunod. Okay na ba sa inyo? Baka may mga tanong. Okay. Okay, salamat sa inyo Kita ulit po tayo sa mga Bye-bye. susunod. Enjoy kami. Thank you. Bye. Bye. Bye! Bye!